Guys, for today's video, si Mocha Mocha, natanggalan na nga ng lisensya. Natanggalan na nga siya ng license to be a lending corporation. Pero available pa rin siya sa Play Store. Meron pa rin siyang ads running. At saka nag-offer pa rin siya ng loans sa mga prospect nila. Ito pa, the biggest question. Kailangan nyo pa bang bayaran yung mga hiniram nyo sa kanila now na sarado na sila? Dapat? Well, kung gusto nyo malaman yan, samahan nyo ako. Pag-usapan natin ulit si Mocha Mocha. And sana this is the last time na pag-usapan natin siya. So sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na ng videos and playlists. Makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so ito hindi lang dahil sa comment ng mga viewer natin na sinasabi lang nandyan pa daw or what. Personally, na-experience ko to kasi sa YouTube, lalo na kapag nire-review ko yung YouTube video ko, kung na-publish ko ba ng tama, well, may ad pa rin si Mocha Mocha. And then, kapag clinic mo yung Mocha Mocha, mapupunta ka sa Play Store. Yan, o sa App Store. And then, meron din pa yung website ni Mocha Mocha. Tapos, may comment nagkatulad nito, nakakahiram lang niya kay Mocha Mocha. Nagtatanong kung babayaran pa daw niya. Well, now na na-revoke na yung license to be a corporation ni Mocha Mocha, ibig sabihin, non-existent na dapat si Copperstone Lending. Thus, yung product nila na Mocha Mocha should not be offered na rin to the public. Pero, meron pa rin. Siguro kasi hindi alam na nakararami na na-cancelled na yung license to be a lending corporation ni Mocha Mocha or ni Copperstone Lending. Kaya meron pa rin na nakakahiram. Ayan. So, ano ba yung dapat natin gawin? Well, we can report, given na may advisory talaga si SEC na ito, yan, pwede natin i-report si Copperstone Lending na nagtatransact pa rin siya given that hindi na siya dapat existent. And also, nagpapahiram pa nga rin siya ng pera. So, paano ba natin to i-report si Mocha Mocha? Kailangan nyo lang pumunta dito sa link ni SEC para ma-download nyo yung form and nakapag-file kayo ng report through their email address. So, basically, ganun yung kailangan natin gawin. And lalo na sa mga napahiya, yung mga sa tingin nyo na-harass kayo, tinakot kayo ng mga ahente ni Mocha Mocha, ni Copperstone Lending, well, you have the right to further report them. Kayo yung magiging susi para talaga mapatigil yung mga activities ni Mocha Mocha. Para silang colorum. Di ba yung mga van, may mga ganun, may mga colorum na van, di ba? So wala silang prangkisa para magbiyahe ng mga pasahero or kumita sa mga pasahero. Diba? So parang ganun. Existing sila pero colorum sila in the sense na wala nga silang license. So pag nahuli sila, hindi dapat mas malaki yung fine sa kanila. Siguro dun lang matatauhan si Copperstone Lending na tumigil. So now na alam niyo na yung kailangan nyong gawin sa mga napahiram pa ni Mocha Mocha ngayon, well, pwede kayong mga mag-report. But the biggest question na siguro hinihintay nyo is, babayaran ko pa ba si Mocha Mocha? Yung click to accept is already an agreement. You agree to the terms and condition ng loan nyo with Copperstone Lending or with Mocha Mocha. So, meaning, binding pa rin yung contract na in-accept nyo. Thus, kailangan nyo pa rin talagang bayaran yung pagkakautang nyo kay Mocha Mocha kahit na hindi na siya existing corporation. Tipong ano yan di ba? Tipong kunyari pag biglang nagsarado yung bangko, di ba? Na bankrupt, nag-take over si PDIC, si insurance. Well, hindi naman ibig sabihin stop operation totally. Kasi may mga back office pa yan, may mga pinautang pa rin sila. And kasama sa liquidation din naman, yung regular na pangongolekta ng mga pautang ng isang bank. Ganun din naman dito kay Copperstone Lending. So, since may pending pa sila, meron pa rin naman silang collectible. Since yung contract na pinag-agreehan mo and ni Copperstone Lending ay legally binding. So, next question, and ito yung juicy part. Wala na sila ng lisensya, pero nag-offer pa rin sila ng lending sa'yo. So, pwede mo na bang hindi sila bayaran since non-existing na dapat yung nagpautang sa inyo? Well, again, babalik din tayo sa regular transaction at kahit sinong tao pwedeng magpautang
And kapag nagkaroon kayo ng kasulatan, that's legally binding. Pero may violation na ginawa si Copperstone Lending. Yung violation naman na yon, hindi ka involved. So, ang violation niya is operating without a license. So, any violation niya, isa-settle niya kay SEC. And then, any loan mo naman, you should settle it dun sa pinagkautangan mo, kahit hindi na siya corporation. So, dun sa mga napaisip dyan na, uy, sarado na si Mocha Mocha. Uy, sarado na si Quickla. Hindi na ako kailangang magbayad. well, sad to say, na legally binding pa rin yung contract na inaccept nyo with Copperstone Lending. So, sana na klaro ko tong question na to kasi, nga naman, logically, sarado na sila ba't pa ako magbabayad? Diba? So, again, violation yun ng corporation with SEC. Pero, yung pagkakautang mo naman, kailangan mo rin naman isettle yun with Copperstone Lending. So, to help spread the awareness para hindi na umutang kay Copperstone Lending, well, pakishare po itong video na to sa inyong Facebook account or sa YouTube nyo para naman mabalaan yung mga balak pang manghiram or naiengganyo sa mga ads ni Copperstone Lending or ni Mocha Mocha. So, para naman matigil na yung cycle ng panghihiram dito kay Copperstone Lending. So, for our question of the day, ano sa tingin nyo ang mas unethical na gawin? Yung magpautang ka nang wala ka ng lisensya o hindi ka magbayad ng inutang mo dahil wala na siyang lisensya. Medyo tricky yun, di ba? So, let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag niyo kalimutan maglagay ng hashtag Grow to 100k subs para sa chance nyo namang manalo ng cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100k subscriber milestone. So, ito yun guys. So, yun lamang po for today's video. But before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Lani D8490. Sabi niya, thank you po sir sa payo. I love your voice. Wow. I love your voice po. Bago ako pumasok sa work, pinakikinggan ko ang mga videos nyo. Stay safe and God bless. Thank you po sa inyo. Sabi nga po nila, kaboses ko daw po si Luis Monsano. Pero hindi ko naman marinig yung sarili ko, nakaboses talaga niya. Ewan ko, siguro kung ibang tao talaga makakarinig, baka naman. So, at Lani D8490, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood at pakikinig sa aking mga videos. Maraming salamat po. Yun lamang po for today's video. I hope you could like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button so you can subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!